Hey guys, what's up? Magandang araw. So, for today's video is papakita ko ang aking solar powered piso wifi kung paano ko sinet up. Then, makikita nyo naman meron akong battery na 12 volts, solar charge controller na 20 amps. Then, yung syempre yung sa coin slot, Orange Pi, USB to LAN, tsaka Comfast ang ginamit ko ngayon kasi wala akong TP-Link. So, sa nakikita nyo guys, meron akong switch dito na galing sa output ng battery. Tsaka meron ding DC input. So, ang purpose ito guys is para kunwari straight yung tag-ulan o tuloy-tuloy yung tag-ulan. Syempre, yung solar natin, yung battery natin is mahina yung charging. So, pwede natin gamitin yung adapter talaga. Ito, yung 12 volts 5 amps na adapter talaga ng piso wifi Vendo. Then dual to siya guys. So kung gagamitin nyo ito, kailangan nyo i-switch off itong switch ng battery to Vendo. Kasi pag hindi nyo in-off yan, magsasalubong yan eh. Yung 12 volts nito at saka yung 12 volts ito. So baka masira pa yung mga gamit nyo. So kaya ako nilagyan ng switch. So kayo na lang mag-arrange ng wiring sa piso wifi box ninyo. Sa box ninyo. So eto guys, boost converter din to eh. So kaya nitong mag-handle ng 9 volts, 9 to 35 volts. So 12 to 35 hanggang 35 lang siya eh. So ito yung ginamit ko kasi ang maganda dito is kahit mababa na yung voltage ng battery mo is naka-steady pa rin yung output na sinet nyo tulad nito. Tatanggalin ko yung charger ko. Kunwari ayan. Nakalagay dito is 12.0. Ewan ko lang kung makikita nyo. Then pindutin ko to. Ayan, tulad yan 11.9. So hindi naman nagkakalayo. So 11.9 yung reading niya. So ito guys, ang purpose nito is para i-boost yung voltage dapat. So from 12 volts to 35 volts ang kaya nito. So ang problema ko is 48 volt ang kailangan ng Comfast na access point para mapa-under siya at mapagana. So dito na papasok yung isa kong boost converter. Teka nga pala. Nilagay ko lang to siya sa 12.4. So kita nyo kahit mababa yung voltage ng battery, 11.8 yung input, steady pa rin siya sa 12.4. So kahit aabot ito ng 9 volts ang battery, ang out niya is magiging 12 pa rin. So okay pa rin yung supply niya dito sa isang boost converter. So ito naman 12 volts hanggang 50 volts ang kaya nito. 48. So saktong-sakto siya para dito. Boost converter 12 volts to 48 volts. Ang in niya is 12, out is 48. Sinet ko sa 48 kung makikita niyo sa tester. Magte-test tayo. Klaro ba? Ayan. Klaro ba? 48. 48.8. So, sa pag-adjust ito guys, kailangan may multi-tester talaga kayo. So, kailangan nyo siyang i-tester. So, positive, negative. Yan, 48. So, etong potentiometer niya, dito, ikutin nyo lang counterclockwise, dahan-dahan, para tumaas yung voltage niya. So, clockwise naman kung gusto nyo babaan. Then, gumamit ako nito. Ito yung PoE injector. So guys, ang output nito is 24 volts. So kaya niyang mag-supply ng 48 din. So kaya 48 volts yung ginamit ko dito. So kung TP-Link ang access point na gagamitin nyo, so pwede na wala ito kasi 24 volts na ang out nito eh. So kaya nyo yung 24 volts. So kung 12 volts lang, direkta wala to. Kukonect nyo dito, hindi siya abot ng 48 volts. Hindi niya kayang paandarin tong Comfast na
access point. So ito yung purpose nito, para mapagana ko ang COM-fast na 48 volts yung kailangan. Then ito naman, tatlong wirings to eh. Sa dito sa boost converter, sa coin slot, saka dito sa step down. From 12 volts to 5 volts para mapaandar yung orange Pi ko. Remember guys, wala akong ginamit na custom board. So kung meron naman kayong custom board, so hindi nyo na kailangan to. So direkta na kukuha dito 12 volts papunta sa custom board nyo. Saka itong sa coin slot, hindi na kailangan i-connect dito sa custom board na lahat. So itong setup ko is wala akong custom board, kaya ako gumamit dito. So ganun lang kasimple guys. Simple lang yung setup eh. So una, from solar panel, kung makikita nyo ba? Sa charge ko, kunwari ito yung solar panel. From 12.0, aakit yan pag nag-charge na. Hindi kita sa camera, yan, green. Ayan, pag magre-red na yan, ibig sabihin charging na. Yan, yan. So, red means charging. So, kung solar panel, ito yung kunwaring solar panel ko, nag-charge sa battery, nagamit ko. Then, kung gusto niyo naman, yun nga sabi ko kanina, kung tuloy-tuloy yung ulan sa inyo, so ang charging ng battery is mahina. Kaya may switch akong ilagay, kaya anytime pwede ko siyang i-off. Then gagamitan ko ng yung adapter talaga na 12 volts 5 amps. So try ko ha. I-off ko, ayun. Patay. So dito ko na i-connect yun. Yun. Napaandar ko ulit. Kasi nga naka-switch off na yun eh, para hindi magsalubong yung puro 12 volts galing sa battery at saka sa AC na adapter. So ito yung guys, dual power na piso FA Vendo. So pwede sa solar and battery, pwede din sa adapter niya mismo. So ito yung purpose ng switch. So ganyan lang guys. So madali lang. From solar panel to charge controller to battery. Then gumamit ako ng terminal block. From battery, positive negative, to boost converter. Sinet ko sa ang output niya 12.4. So 12.4, connect ako ng tatlong set ng red and black wire para sa positive negative, kasi wala akong custom board na ginamit. So yung una papunta sa 12 volts to 48 volts na boost converter or step up converter para paganahin tong PO injector papunta sa COM-fast ko na 48 volts. Pangalawa is yung step down 12 volts to 5 volts para paganahin ang orange Pi. Then yung pangatlo is para sa coin slot. So kung magdadagdag kayo ng LED, so depende na kung kaya nyo gumawa nito or magdagdag kayo ng ganito, terminal block. So depende na sa setup nyo guys. So ngayon guys, magta-try tayong mag-connect. Naka-on yung switch, so walang adapter. So ibig sabihin yung battery talagang gamit ko yun sa solar. So try tayong mag-connect. Ito kasi yun pangalan. Yun. So Wi-Fi ng bayan nga pala ang gamit kong software. So, try tayo. May barya ako dito. So magta-try ako mahulog.
Yun. So, 2 piso ang hinulog ko. Ayan, 2 piso. So, connect. Pasensya na, medyo mabagal talaga tong cellphone ko. Meron akong 15 minutes. Kaya tayo mag-YouTube. Yan. Kita nyo, meron siya. So, okay siya. So, hindi na ako magpe-play, baka ma-copyright lang eh. So, ibig sabihin, connected siya sa piso Wi-Fi. So, working yung ano natin guys, setup. So, ganun lang kasimple. So, kailangan nyo lang, dapat hindi magkamali sa pag-connect-connecta ng mga wires. Kasi nga, posibleng masira yung battery nyo or yung orange pi nyo. So, ganun lang guys. Thank you so much sa panonood. Sana na-explain ko ng maayos. Siya nga pala guys, muntik kong makalimutan. So, ang charge controller guys, kailangan mo pang iset base sa battery na gamit mo. So, ang battery gamit ko is lithium ion. So, may nakalagay naman dito, battery selection, BO1, ito yung mga lead acid na battery, 12 volts. Pwede din siya sa ang BO2, lithium ion, which is ito yung gamit ko, 18650 lithium ion. Then, ang BO3 is yung LiFePO4 na battery. So, lithium ion phosphate. Yun yung mga prismatic, 32650. Yan. Basta, madaming klase ng lithium LiFePO4 na battery. So, ito, nasa siya lithium ion. So, kaya nasa BO2 ko siya nilagay. So, paano siya i-set? Pindutin nyo lang to hanggang makita nyo yung hindi kita sa camera sorry. Hanggang makita nyo yung ayan, nasa BO2 na siya Kung paano siya i-set, long press mo lang yan. Magbi-blink yan siya. Then, pwede mo na ilipat. Ayan. BO1, BO2, BO3. So, ilalagay ko siya sa BO2 kasi nga lithium ion yung battery ko. Yan. So, long press again para ma-save. Yun. Ang purpose niyan guys is para hindi masira yung battery nyo. Kasi kung naset nyo siya sa BO1, which is para sa lead acid. So, hindi naman lead acid to. So, hindi gagana ng maayos. Hindi mag-charge ng maayos. O, posible pang masira yung battery na to.